Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Kay Kong Benny po muna dahil nasa Manila po itong tanong ko. Yesterday po, meron pong inilabas si Mayor Isko na listahan po nung 14 billion worth po na flood projects sa Manila na iniulat po as completed. Pero still, nagbabaha pa rin po sa lungsod. At meron din pong isang contractor doon, yung GLC Construction and Supply Incorporated, na meron siyang nakuha doon sa 14 billion, 1.4 billion worth of flood control projects po ito. And coincidentally, ito pong contractor na to, ito po yung kinasuhan ni Mayor Isko or ng city government dahil po dun sa illegal demolition po nung Rizal Avenue Sports Athletic Complex. Your reaction po regarding po dito na napakalaking halaga pero wala pong naging epekto? Sinusuportahan ko yung sinabi ng Mayor ng Manila na papaimbestiga niya. I support that, no? Kinakailangan naman, madali lang yan. I-check lang sa DPWH yan kung yan po ay project ng national government o kaya ito ay project ng LGU. Sapagkat yung flood control project na yan, hindi lamang DPWH yan eh. Even the LGU. Kinakailangan imbestigahan lahat ito. Ano ang pinagawa ng city ng flood control project? Ano ang pinagawa ng DPWH, no? Ito po yung tinatawag nating i-check yan sa DPWH ang status and impact ng mga project na yan, no? Sa national government, for example. Kaya I'm all for that, na dapat talaga imbestigahan yan. Oo, kung nais niya, unahan niya yung distrito ko just to find out, no? Kung talagang, kasi alam mo ang Manila, just to inform everyone, Manila is actually a prone to flooding yan sapagkat below sea level ang karamihan dyan, especially my district. At doon din dumadaan ang main tributary ng mga ilog natin. For example, like in my district, doon dumadaan ang Pasig River, dyan nagpupunta ang San Juan River, dyan nagpupunta ang mga ibang mga maliliit na mga estero. Pero hindi lang talaga dapat Manila. Dapat yan Metro Manila. Sapagkat look, hindi lang Manila ang problema rito. For example, like ang San Juan River, napakarumi niyan. Yan ay sinasabi ko nung araw pa. Kasama ang Quezon City, kasama ang Mandaluyong, kasama ang San Juan, kasama ang Manila. Kung makakasundo silang lahat yan, lahat yan ay pag-usapan po yan. Lahat yan imbestigahan. I'm in favor of that. Pero hindi lamang sapagkat hindi kumuha ng permit o hindi nagpag-ugnay sa LGU. Dapat, ang talagang investigasyon dyan, yan po ba ay ghost project? Yan ba ay substandard project? Hindi lamang flood control. Lahat ng infra project ng buong Maynila, imbestigahan niya. Ito mga kabunyog, mga kababayan, tungkol naman sa Manila, mainit itong away nila Isko Moreno, mayor ng Manila, at saka yung mga kongresista dyan, sila Bene Abante, si Joel Chua, si Valeriano. Kasi naman itong si Isko Moreno, eleksyon pa lang mainit sila kasi Sara Duterte siya. Itong sila Valeriano, sila Joel Chua, sila Bene Abante, mga Marcos ito Romualdez . Pero dapat tapos ng eleksyon, wala nang politika. Ang problema dito kay Isko Moreno, namumulitika pa rin, pinapalitaw pa rin yung pagiging pro-Duterte niya, pro-Sara niya. Pinag-iinitan niya sila Joel Chua, si Bene Abante, sila Valeriano. Sinasabi niya, hindi niya papaanuhin kasi ang mga proyekto daw ng mga congressman hindi daw dumaan sa kanya, sa mayor. Marami daw dyan may anomalya. Sabi pa ni Isko Moreno, mahigit 200 na mga flood control project sa Manila, hindi dumaan sa kanya, sabi niya, sa mayor. Kaya imbestigahan niya daw yan. 14 billion daw yan. Sabi naman ni Bene Abante, walang problema. Gusto mo, unahin mo na sa distrito ko. Imbestigahan mo na. Wala naman sa aking problema yan. Ayan. Ano na?
sinagot na siya si Isko Moreno ni Benny Abante. O sabi ni Benny Abante, wala naman akong tinatago. Maayos naman ang implementasyon ng mga projects ko. O sabi yan ni Benny Abante. O, kaya kay Isko Moreno, wag din kasi siyang masyadong mayabang. Para naman kay Isko Moreno, para under niya yung mga kongresista. Hindi naman ganun yun. Saka, kung ibang grupo man siya, kasi nasa kay Sara siya nung eleksyon. Tapos ito namang sila Abante, sila Joel Chua at si Valeriano ay mga Romualdez yan, Marcos, Hani Lacuna yan sa mayor. Post na yun. Nanalo siya bilang mayor, pero sa mga kongresista naman, yun naman ang mga binoto ng tao. Di irespeto niya yun. Huwag niya namang pinupolitika pa kasi ni Isko Moreno eh. Kaya lang nagyayabang si Isko Moreno. Hindi niya raw papalampasin yung mga flood control projects daw sa Manila. Marami daw yan. Hindi niya papalampasin. Iimbestigahan niya daw yan. Ay hinamon siya ngayon ni Benny Abante. Walang problema sa akin. Iimbestigahan mo. Unahin mo na yung sa akin kung gusto mo. Yan. Magkakasubukan sila dyan. Magkakasubukan sila dyan. Pero tama yun. Minsan kailangan ding barahin si Isko Moreno kasi nagiging mayabang ng masyado eh. Kaya tama rin si Benny Abante. Unahin mo na. Ako, wala naman akong tinatago. Sabi ni Benny Abante, yung distrito ko, imbestigahan mo na. Totoo naman, napakarami talagang flood control project sa Manila, sa City of Manila. 200 nga daw eh. 14 billion yun. Totoo naman. Dapat makita kung nasaan yan, anong nangyari yan. Totoo yan. Pero, dapat walang politika dyan. Kung iimbestigahan yan, walang politika. Ibig sabihin, sa parte ni Isko Moreno, hindi niya dapat yan iniimbestigahan dahil kalaban niya sa politika, sila Chua, sila Valeriano, at sila Abante. Iniimbestigahan niya yan dahil sa Manila yan, siya ang mayor dyan, at dapat talagang malaman niya ng taong bayan kung anong nangyari dyan. Hindi pamumulitika yan. Kasi baka naman yung mga congressman dyan nakakampi din naman ni Isko Moreno, palampasin niya naman. Yan yung problema dyan. Saka wag nang magmulitika dito. Tama yun, imbestigahan. Ngayon, kung may nakita talagang mali sa proyekto, dapat managot din sila Abante dyan, sila Valeriano at sila Joel Chua. Hindi dahil sa politika. Yun yung dapat. Kaya tama yung sabi ni Benny Abante. Sige na, unahin mo na sa akin, umpisahan mo na. Okay? Sige, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.